Ang bida ng pelikula ay isang puting Volkswagen Beetle na nagngangalang Herbie. Ito ay isang espesyal na kotse na may sariling utak at maaaring makipag-ugnayan tulad ng mga tao. Ilang buwan na ang nakalilipas, sumali ito sa mundo ng karera. Sa kabila ng pagiging mas maliit at mas mahina kaysa sa iba pang mga karera ng kotse, si Herbie ay nanalo sa lahat ng mga kompetisyon na nilahukan nito. Gayunpaman, dahil sa katandaan na paglipasan na din siya. Matapos ang ilang aksidente, nahirapan si Herbie sa ilang mahahalagang karera at dahil dito, ibinente siya sa junkyard. Nang maglaon, makikita natin itong dumarating sa lugar sa isang trailer. Ang may-ari ng junkyard, na si Dave, naniniwala na ito ay luma na at wala ng silbi, kaya nagpasya siyang gibain ito. Gayunpaman, hindi gusto ni Herbie ang ideya. Para pigilan siya, nagsimula itong makipaglaro sa kanya. Una, naglabas ito ng gas sa mukha ni Dave saka binuhusan ng langis ang mamahaling sapatos niya. Inihagis pa ni Herbie ang ilang bahagi niya sa lalaki para inisin siya. Sa kabila ng kakaibang sitwasyon, hindi basta-basta sumuko si Dave at ang kanyang empleyado. Sinubukan nilang palabasin si Herbie sa pamamagitan ng tanikala at dalhin ito sa shredder, ngunit ito ay nagpapatunay na isang imposibleng gawain. Nang mapagod ang mga lalaki, sinamantala ni Herbie ang pagkakataong makatakas. Ngunit hindi niya nagawang makaalis dahil sa mga luma at kinakalawang nitong gulong. Si Dave, na ngayon ay humanga sa katatagan ng Beetle, ay nagpasya na huwag siyang sirain. Ang eksena ay pagkatapos ay pinutol sa isang seremonya ng pagtatapos kung saan daan-daang mga mag-aaral ang naroroon. Si Maggie Payton ay isa sa kanila at ang kanyang ama, na si Ray Sr. ay labis na ipinagmamalaki siya. Sinabi niya na siya ang una sa pamilya na nakapagtapos ng kolehiyo. Habang nag-uusap ang dalawa, malalaman natin na ang buong pamilya ni Maggie ay namuhunan sa karera ng kotse. Ang kanyang lolo ay isang alamat ng kanyang panahon, habang ang kanyang kapatid na lalaki ay isang racer, na sinusubukan ang kanyang makakaya upang makapasok sa NASCAR. Noong mga taon niya sa kolehiyo, pinangarap din ni Maggie na maging isang racer balang araw ngunit nagbago ang lahat nang masangkot siya sa isang maliit na aksidente. Ngayon, mahigpit na ipinagbabawal ng kanyang ama ang pakikipagkarera niya. Sa halip ay nakatuon siya sa pagtuturo sa kanyang anak, na si Ray Jr. para sa paparating na kaganapan sa NASCAR. Sa kasamaang palad, siya ay hindi masyadong mahusay sa sport at kadalasan ay nauuwi siya sa pagbangga sa kanyang sasakyan. Kinabukasan, nagpasya si Ray Sr. na bigyan ng kotse ang kanyang anak bilang regalo sa pagtatapos. Ngunit dahil hindi niya kayang bumili ng bago, dinala niya siya sa junkyard. Sa sandaling makita ni Herbie ang babae, nagpasya siya na gusto niyang sumama sa kanya. Para magawa ito, inilabas niya ang bawat trick sa kanyang bag, gayunpaman, hindi pa rin siya nito napapansin. Sa halip ay pumili si Maggie ng Nissan na kotse dahil gusto niya ang disenyo nito. Maya-maya, binuhat si Herbie ng crane para ihatid sa ibang lugar. Kasabay nito, malapit ng isil ni Maggie ang deal para sa kanyang bagong kotse. Hindi ito gusto ni Herbie, kaya madiskarteng nagpahulog siya sa ibabaw ng Nissan, sinira ito ng tuluyan. Dahil dito, walang pagpipilian si Maggie kundi piliin ang Volkswagen Beetle sa halip. Kasunod nito, pumasok siya sa loob ng kotse at sinimulan nitong suriin. Biglang bumukas mag-isa ang glove compartment at may nakitang sulat sa loob. Ito ay mula sa dating may-ari na nagsasabing alagaan si Herbie. Pagkatapos ay pinaandar ni Maggie ang makina at sa sandaling gawin niya ito, nagsimulang magmaneho si Herbie ng mag-isa. Tumalikod ito at umikot ng walang ingat dahilan para mapasigaw siya sa takot. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala siya nito sa lokal na garahe na pag-aari ng isang lalaki na nagngangalang Andy. Magkaibigan pala sila ni Maggie noon sa school. Si Andy ay huminto sa kanyang pag-aaral upang suportahan ang kanyang pamilya habang si Maggie ay nagpatuloy sa kolehiyo at kalaunan ay nakapagtapos. Matapos makita siya ng matagal na panahon, malalaman natin na may gusto siya kay Maggie. Nag-alok si Andy na ayusin ang lumang kotse ngunit para doon, kailangan muna niyang suriin ito. Pumasok ang dalawang magkaibigan sa sasakyan, umaasang makasakay sila ng normal. Ngunit tulad ng huling pagkakataon, nabaliw si Herbie at nagsimulang magmaneho ng mag-isa. Sa pagkakataong ito, nagpapakita pa ito ng ilang kahangahangang stunt sa pamamagitan ng pagmamaneho sa mga gulong sa likuran nito. Di nagtagal, ang grupo ay hindi sinasadyang napunta sa isang exhibition ng sports car. Si Tripp, ang naghaharing NASCAR champion, ay nagbibigay ng mga autograph sa kanyang mga tagahanga.
Siya ay tila isang pambansang bayani na umaasa na manalo rin ngayong season. Samantala, patuloy na bumubusina si Herbie dahil gusto niyang umalis sila ni Maggie. Gayunpaman, iniinis lang siya nito kaya nagpasya siyang i-off ang baterya nito. Sinubukan niyang tanggalin ang ilang wire sa likod ngunit gumanti si Herbie sa pamamagitan ng pag-spray ng langis sa kanyang damit. Sa kabutihang palad, nakahanap si Andy ng ilang kagamitan sa karera sa trunk ng kotse na atubiling isinuot ni Maggie. Di nagtagal, nakita ni Trip ang Beetle at kinukutsa ang hitsura nito. Pabiro niyang hiniling kay Maggie na ibalik ito sa circus kung saan ito nanggaling. Nang marinig ito, galit na galit si Herbie kaya kinalmot nito ang mamahaling sasakyan ni Trip gamit ang salamin nito. Ang pagkilos na ito ay nagpagulat sa mga tagahanga at hiniling nila kay Trip na turuan ang driver ng leksyon. Hindi nila alam na kusang nagmamaneho ang sasakyan. Si Maggie ay desperadong sinubukang lumabas upang humingi ng tawad, ngunit nilock ni Herbie ang lahat ng mga bintana at nagpapatuloy sa linya upang magkarera. Di nagtagal, nagsimula ang karera at ang mga gear ni Herbie ay nagsimulang gumalaw ng mabilis. Pagkatapos ay nagmaneho ito ng mabilis, tinatakot si Maggie sa proseso. Sa una, pareho silang nagmamaneho ng magkasabay, ngunit hindi nagtagal ay ginamit ni Trip ang kanyang maruruming taktika para madiskaril si Herbie sa kurso. Nagalit si Maggie at sa wakas ay nagpasya siyang makipagtulungan kay Herbie. Si Herbie ay nagpapahintulot din sa kanya na kontrolin siya at magkasama, naabutan nila si Trip sa mabilis na panahon. Sa kabila ng pagiging luma at kinakalawang na kotse, si Herbie ay mabilis pa din. Gumagamit din ito ng ilang hindi karaniwan na mga maniobra upang maiwasan ang mga pag-atake ni Trip. Sa mga huling sandali ng karera, matalinong umakyat si Herbie sa safety bar at sinigurado ang tagumpay. Nagpagulat ito sa buong tao dahil natalo ang NASCAR champion sa isang hindi kilalang lalaki sa isang Beetle. Kinabukasan sa bahay, narinig ni Maggie na sinisigawan ng kanyang ama ang kanyang kapatid. Nawalan na naman pala ng isa pang sponsor si Ray dahil sa hindi magandang performance nito. Sa bilis na ito, nalugi ang pamilya dahil wala silang ibang pinagkukunan ng kita. Pagkaraan ng ilang sandali, ang huling sponsor ni Ray Jr. na si Sally ay lumabas sakay ng isang yellow VC Beetle. Nang makita ni Herbie ang sasakyan, agad itong nahumaling dito. Samantala, ipinakita ni Sally ang footage kay Ray Sr. na lumalabas na kaparehong karera mula kahapon. Itinuro niya kung paano natalo ng White Beetle ang isang NASCAR champion. Noong una, natutuwa si Ray Sr. dahil napansin niya na ang sasakyan ay kapareho ng binili niya ilang araw na ang nakakaraan. Ngunit pagkatapos, siya ay nabigo nang malaman na ang kanyang anak na babae ay nagsimulang makipagkarera muli. Nang harapin niya ito tungkol dito, matalinong nagsinungaling si Maggie na ang kaibigan niyang si Max ang nagmamaneho ng kotse. Sa totoo lang, gawa-gawa lang niya si Max pero mabilis siyang nag-viral dahil sa pagkatalo ni Trip. Sa kabilang banda, makikita natin si Trip na naiinis pa rin sa pagkatalo. Sinusubukan ng kanyang katulong na ipaunawa sa kanya na hindi mahalaga ang mga karera sa kalye ngunit gusto ni Trip na maghiganti. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanyang koponan na mag-organisa ng 2 araw na kompetisyon para maakit nito si Max. Samantala, habang si Andy at Maggie ay gumugugol ng ilang oras sa garahe, nakatagpo sila ng isang ad para sa paparating na kompetisyon. Ang gantimpala ay napakalaki na nagkakahalaga ng $10,000. Ito ay nagpapasabik kay Andy at hiniling niya kay Maggie na pag-isipan ito. Nag-aalok din siya na pagandahin si Herbie gamit ang kanyang mga kinita. Kung manalo sila sa kompetisyon, hahatiin nila sa kalahati ang premyong pera. Nag-aalangan pa rin si Maggie sa ideya dahil nangako siya sa kanyang ama na hindi na siya makikipagkarera. Ngunit pagkatapos ay naalala niya na ang kanyang pamilya ay dumaranas ng kahirapan sa pananalapi. Humikayat ito kay Maggie na makipagkarera muli. Kasunod nito, agad na hinarap ni Andy si Herbie. Tinanggal niya ang mga luma at kinakalawang na mga pyesa at pinalitan ng mga bago. Pinintahan din niya ang Beetle para bigyan ito ng sariwang hitsura. Matapos makumpleto ang proseso, sinimulan ni Maggie ang pagsasanay para sa araw ng kompetisyon. Pagkatapos ay pinutol ang eksena sa araw ng kompetisyon kung saan nagtitipon ng maraming tao. Nang mapansin ni Trip ang bagong itsura ng Beetle, medyo nabalisa siya. Maya-maya ay nilapitan niya si Maggie at tinanong kung saan niya nakilala ang driver na si Max. Gayunpaman, ganap niyang binago ang paksa at umalis. Pagkaraan ng ilang sandali, isinuot niya ang kanyang mga gamit sa karera at pumasok sa loob ng sasakyan.
Ang mga tuntunin sa kompetisyon ay pagkatapos ay inihayag. Para sa unang yugto, ang mga driver ay makikipagkumpetensya sa isa't isa. Ang mananalo sa yugtong ito ay makakalaban si Trip sa susunod na araw. Hindi nagtagal, magsisimula na ang karera at ang mga kalahok ay nagpupumilit na makuha ang pinakamataas na pwesto. Pinipilit nila ang isa't isa, gumagamit ng maruruming taktika at nagsasagawa pa ng karahasan. Ngunit sa huli, ang pagtutulungan ni Herbie at Maggie ay namamahala upang manalo sa karera. Sa susunod na eksena, isang hindi mapakali na si Trip ang makikita na nagsasaliksik sa mahiwagang beetle. Nang mag-zoom in siya, napansin niyang mahaba ang buhok ng driver at kulay pula ito. Napagtanto niya na si Max ay hindi totoo at si Maggie ang tunay na nagmamaneho ng sasakyan. Nang gabing iyon, nakipagkita siya sa kanya sa labas ng kanyang silid at nakipag-usap. Pagkatapos ay ibinigay niya sa kanya ang mga susi ng kanyang sports car, pinayagan siyang sumakay dito. Sa sandaling siya ay umalis, sinubukan ni Trip na pakialaman si Herbie, ngunit ang VW Beetle ay nag-spray ng langis sa buong mukha niya, na nasira ang kanyang mga plano. Maya-maya, bumalik si Maggie dala ang sports car at nagpasya si Trip na itaas ang pusta para bukas. Iminungkahi niya na ang sinumang manalo sa karera, ay makukuha ang kotse ng natalo bilang karagdagan sa $10,000. Agad namang pumayag si Maggie na desperado sa pera. Kumpiyansa siya na ipapakita ni Herbie ang kanyang karaniwang mga kalokohan at mananalo sa karera para sa kanila. Sa kasamaang palad, narinig ni Beetle ang kanilang pag-uusap at naramdamang pinagtaksilan siya. Parang ginagamit lang siya ni Maggie para sa kanyang pangsariling mga kagustuhan. Kaya, kinabukasan, nagpa siya si Herbie na turuan siya ng leksyon. Sa pagsisimula ng huling karera, ito ay nangangailangan ng isang makabuluhang pangunguna, at ang karamihan ay naniniwala na si Max ang mananalo. Gayunpaman, bago sila makarating sa finish line, biglang huminto si Herbie. Sinusubukan ni Maggie ang kanyang makakaya upang patakbuhin ang Beetle, ngunit hindi ito gumagalaw. Sa kasamaang palad, lubos na sinasamantala ito ni Trip at nanalo sa karera. Pagkatapos ay nilapitan niya si Maggie at hiniling sa kanya na ipakita ang kanyang mukha sa lahat. Pinahiya at iniwan na walang mga pagpipilian, laking gulat ng ama ni Maggie, na nasa audience, nang makita siya doon. Kinastigo niya ito dahil sa pagsira nito sa pangako bago lumayo roon. Pagkaraan ng ilang sandali, nilapitan ni Andy si Maggie upang aliwin siya, ngunit pinutol ni Trip ang kanilang pag-uusap at ipinaalala sa kanya ang tungkol sa taya na ginawa nila kagabi. Pagkatapos ay sinabi niya na dadalhin niya ang Beetle kasama niya. Nang marinig ito, nadama ni Andy ang pagtataksil habang ginawa ni Maggie ang desisyong ito nang hindi kumukonsulta sa kanya. Kaya naman, umalis din siya palayo doon. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, umuwi si Maggie kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Siya ay ganap na nalulungkot at hindi alam kung ano ang gagawin. Doon, napagtanto niya na natalo siya sa karera dahil niloko niya si Herbie. Kung hindi niya siya ginamit sa pusta, baka nanalo na sila sa karera. Kaya naman, nagpasya siyang bumawi kay Herbie sa pamamagitan ng pagliligtas nito. Pagdating na sa lugar ni Trip, nalaman niya na ang kotse ay malapit nang masira sa isang monster truck kompetisyon. Kaya, nagmadali siyang pumunta sa arena at pumunta sa field. Ito ay isang napakadelikadong hakbang dahil si Maggie ay madaling madudurog ng mga higanteng truck, ngunit determinado siyang iligtas ang kanyang matalik na kaibigan. Nang mapansin siya ni Herbie, nabuhay siya at agad na kumilos. Itinapon niya ang kanyang kasalukuyang driver at pagkatapos ay iniligtas siya mula sa isang paparating na truck. Pagkatapos umupo si Maggie sa driver's seat, sinira nila ang ilan sa mga monster truck bago gawin ang kanilang pagtakas. Sa susunod na eksena, dumating sila sa pagawaan ni Andy at nabigla siya nang makita ang kondisyon ng sasakyan. Gayunpaman, pinatawad niya si Maggie at ang dalawang magkaibigan ay nagkasundo. Nangako rin si Andy na aayusin ang sasakyan para sa kanya. Kinabukasan, pumunta si Maggie at ang kanyang pamilya upang manood ng pagsasanay ni Ray Jr. para sa paparating na kompetisyon ng NASCAR. Gayunpaman, hindi maganda ang kanyang pagganap at nauwi sa isa pang aksidente. Sa pagkakataong ito, seryoso ito habang ipinapaalam sa kanya ng doktor na apektado na ang kanyang paningin. Ngayon, sa pag-alis ni Ray Jr. sa malaking karera sa darating na linggo, nakiusap siya sa kanyang ama na hayaan si Maggie na pumalit sa kanya. Gayunpaman, mahigpit na tumanggi si Ray Sr. na nagsasabi na hindi siya handa na kunin ang panganib na iyon. Nang gabing iyon, nasa workshop ni Andy si Maggie, tinatalakay ang sitwasyon nila ngayon.
Gusto pa niyang makilahok sa kompetisyon ngunit si Herbie ay maraming sira at nangangailangan ng maraming pagkukumpuni. Si Andy sa kasamaang palad ay walang pondo para mag-order ng mga bagong pyesa. Sa sandaling iyon, dumating si Ray Jr. sa garahe kasama ang kanyang buong koponan. Mabilis nilang inayos si Herbie at magdamag, ang puting VW Beetle ay na-refurbished sa isang bagong-bagong racing car. Ang eksena ay pagkatapos ay pinutol sa araw ng karera na ipinapalabas ng live sa telebisyon. Habang nagbibigay ng panayam si Trip, nakita niya ang puting Beetle at nabalisa. Tinanong niya ang kanyang mga tauhan kung bakit hindi nila sinira ang kotse, ngunit tiniyak nila sa kanya na hindi ito magiging banta. Sa lalong madaling panahon, ang karera ay nagsisimula at ang lahat ng mga kotse ay mabilis na nagpatakbo sa kanilang pinakamataas na bilis. Nang makita ni Ray Sr. ang kanyang anak na babae sa telebisyon, sa una ay kinakabahan siya. Ngunit nang makita niyang mahusay itong gumaganap, nagpasya siyang magtungo sa venue para mag-cheer sa kanya. Samantala, ang karera ay umabot sa isang kapanapanabik na punto. Maraming mga kotse ang nagtutulungan para pigilan si Herbie na makaabante. Nagpapainis ito kay Maggie, ngunit nang malapit na siyang sumuko, narinig niya ang boses ng kanyang ama sa radyo. Siya ay naguudyok sa kanya na magpatuloy dahil naniniwala siya na kaya niyang mapanalo ito. Nang marinig ito, kapwa sina Maggie at Herbie ay nabuhayan at naging determinado silang manalo sa karera. Upang makaalis sa mahirap na sitwasyon, umakyat si Herbie sa ibabaw ng isang kotse at nagawang malagpasan sila. Ngayon, kalahating lap na lang ang natitira, sina Trip at Maggie ay naglalaban sa isa't isa para sa tuktok na pwesto. Si Trip ay muling gumawa ng pandaraya at patuloy na binabangga si Herbie gamit ang kanyang sasakyan. Ngunit sa isang punto, ang Beetle ay umalis sa daan na naging sanhi ng pagtama ni Trip sa pader. Naging dahilan ito upang mabaligtad ang kanyang sasakyan at maaksidente. Ilang metro ang layo ni Herbie mula sa pagbangga sa kotse, ngunit mahimalang nagmaneho ito sa bakod at sinigurado ang tagumpay. Sa pamamagitan nito, si Maggie ang unang babaeng nanalo ng kampyonato sa NASCAR. Nagdiriwang siya kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan habang ang isang nasugatang si Trip ay nagrereklamo na ang Beetle ay may buhay. Ipinahayag din ni Andy ang kanyang pagmamahal kay Maggie at sa wakas ay naghalikan ang dalawa. Nagtatapos ang pelikula nang mahanap ni Herbie ang pag-ibig sa kanyang buhay sa dilaw na Volkswagen Beetle. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.